Pang-ulam ng pamilya na less than 150 pesos. Hello mga ka-cooking! Get ready with me na gumawa ng recipe gamit ang ating tuyong isda. Ganitong klaseng tuyong isda ang gagamitin natin sa ating recipe para mas masarap. So, iprito lang muna natin ito. And then, pagka naluto na yung ating tuyong isda, ay iset aside na muna natin. At doon sa pinaprituhan natin ng tuyong isda, binawasan ko lang yung mantika at igisa na natin ang ating sibuyas. Sinama na natin yung white part ng sibuyas dahon. Pagka nag-change na yung kulay ng ating mga sibuyas, ilagay na natin yung garlic at pagka medyo nag-golden brown na, i-add na din natin yung ating luya. Igisa lang muna natin ito until mag-aroma. Pagka nag-aroma na yung ating mga nilagay na sangkap, ay isunod na din natin yung ating kamatis. Lutuin lang natin yung ating kamatis at pagka medyo lumambot na siya, ay ilagay na natin yung ating pinakuluang munggo. Nasa 30 minutes po yung pagpapakulo ko dito sa munggo. At sa puntong ito, nahuhulaan nyo na yung ating recipe. Isama lang nating igisa yung ating pinakuluang munggo and then mag-add na tayo ng 2 tasang tubig. Yung pinakuluan nating munggo hindi pa masyadong malambot. So, kaya 2 tasa yung tubig na nilagay natin para mas palalambutin pa natin ito. Pagka nalagay na natin yung ating tubig, atin itong takpan at hintayin kumulo. At pagka kumulo na yung ating munggo, maglagay na tayo ng tanglad. Pakuluan pa natin ito for about 10 minutes hanggang sa lumambot lang yung ating munggo at takpan natin. At pagka medyo nag-dry yung ating sabaw, mag-add lang tayo ng 1 pang tasang tubig. At isunod na natin ilagay ang ating mga kalabasa na hiniwa natin sa ganito kalalaki. I-mix lang natin yung ating kalabasa sa ating munggo at hintayin lang natin ito na lumambot. At habang pinapalabot natin ang ating kalabasa, maglagay na din tayo ng 1 chicken cube. Pwede din mong fish cube if available sa inyo. Then maglagay tayo ng 1 teaspoon of salt and 1 teaspoon of black pepper. At i-mix lang natin maigi ang ating mga pampalasang nilagay. At pagka lumambot na po yung ating kalabasa, i-add na natin ang ating 200 ml na coconut milk. I-mix lang natin ng maigi yung ating gata sa munggo at lutuin natin ito for about 3 minutes. Pagka naluto kasi ng maigi yung ating gata, mas lalong sumasarap yung mga recipes na may gata. After 3 minutes, i-add na natin yung ating pinirito kanina na tuyong isda. At medyo ilubog lang natin ang mga ito sa ating sabaw para mas sumabas yung kanyang lasa. Then, i-add na din natin yung ating spinach or alogbate. At ang panghuli ang ating sibuyas dahon. I-mix lang natin ang ating mga gulay sa ating munggo at huwag po talagang kalimutan maglagay ng alogbate kasi ito po ang nagpapadagdag sa sarap ng ating ginataang munggo. At ayan na nga po mga ka-cooking, at this point, luto na po ang ating ginataang munggo. Kahit murang ulam, maging madiskarte po tayo at pasarapin ito para mas lalong magugustuhan ng pamilya natin. Hanggang sa susunod po ulit, thank you so much for watching. Enjoy and happy cooking! Bye!